Nasa linya po natin, walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Good morning, Asek Domingo, sir. Good morning, Asek. Good morning, Tuesday and Christian. Mano po, Ninong. Mano po, Ninang. Naunahan ako ni Asek. Magmamano nga sana ko. Asek, sabi ko kay Christian, hindi tayo magsasawa na paalalahanan yung ating mga kababayan patungkol sa lagay ng kalusugan at pangangalaga sa sarili natin at kaligtasan ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Unahin na muna natin siguro ito. Sabi ko kay Christian kanina, Asek, parang wala pa naman ako naobserbahan o naririnig na maagang nagpapaputok ngayong Disyembre. Compared to last year na wala pang December, mayroon na. So ano po ang paghahanda ngayon ng Department of Health para dito sa, I'm sure, mayroon at mayroon na magpapaputok, magtatangka ngayong taon na ito? Opo, kasama po yan dun sa ating Ligtas Christmas campaign na Tuesday and Christian, no? At yan yung tinatawag natin na iwas paputok. Karaniwan, ang karamihan ng paputok ay nasa 24 ng Disyembre o kaya sa 31, yung mga bispiras ng Pasko at ng Bagong Taon. Right. Tama ka, Tuesday, no, na sa ngayon, hindi pa natin masyado napapansin. Pero ang advice natin ganun pa rin kasi baka mamaya nag-aantay lang yung ating mga kapuso, biglang magsindihan ng 23, 24, diba? Wag na ho natin hayaan yung mga bata na magsindi ng paputok, number 1. Number 2, mas maganda yung community fireworks na lang po. May panahon pa sa mga kapitan de barangay, sa mga mayor, sa mga gobernador, o kaya kahit sa mga private office po, no, na mag-organize na lang po. Maganda kung mag-ambang-ambagan para ang magsisindi, yung pinakamarunong, kung hindi man professional na fireworks, pyrotechnic professional, para alam niya kung ano yung magpagsindi ng paputok at manood nilang ho tayo. Yun yung iwas paputok. Pero may dalawa pang component, yung Ligtas Christmas, yung Be Healthy, saka yung tamang pagkain natin. Yung sa tamang pagkain, syempre, alam naman natin, maraming pagkain ngayon, Hindi mo Asek, mapigilan, ano? hindi maiiwasan. So, ano ba ang pwede nating ipayo sa kanila? Wag sobra-sobrang kain. Narinig ko nga Tuesday na nakumukurot ko rin sa balat. Ako rin, sa balat ng lechon. Kasi naman, pag malutong talaga yung pagkahanda, di ba? Ang sinasabi po ng Department of Health, hindi naman po bawal. Nagpapakatotoo lang rin po kami. Kami rin po ay gustong makisaya sa panahong ito ng Pasko. Ang importante lang po is yung tinatawag na portion control. Kung gaano karami yung kinakain natin at kung gaano kadalas. Ang gusto natin po, kung meron tayong plato sa harapan natin, yung standard size na plato, yung pinggang Pinoy, ang kalahati ng plato ay prutas at gulay. Tapos yung 1/4 ng plato, hanggang dun lamang sa 1/4 ang para sa karne, taba at iba pang protina o taba, sama na yung lechon. Tapos yung kabilang 1/4 hanggang dun lamang yung pansit, puto, yung kanin, carbohydrates. Kung ganun po yung pagkaginagawa ng plato natin, okay po yun. Tapos wag naman ho araw-araw yung lechon. Asek, paano kung 3 plato naman yun? Ang hirap kasi, Asek, pag sinabi mong pinggang Pinoy, yung dinidescribe mo, sabi niya, 1/4 kanin, 1/4 andun na lahat ng karne. Ilang putahing karne yun, Asek? Ayun na, 1/4 na yun. Tagkakonti. Hindi naman pwedeng hindi lahat mo titikman. Correct. Ito ang pero maganda yung tanong ni Christian, no? Although dinaan sa biro, pero ako rin naman gano'n hindi naman ako tumitigil sa isang plato. Kada ulit natin ng plato, subukan nating i-maintain na yung ganong ratio, yung hatian. Kalahati, prutas at gulay, 1/4 lechon. Kasi kailangan, tip to, no? Pag naghanda tayo ng prutas at gulay, meron tayong mga native Filipino, like example, yung mga Kapampangan at marami pang iba, yung pako, salad, di ba? Magandang pairing yan, ha? Bagay, di ba, from experience, bagay yun sa lechon. Yung pako na may konting tuka, so yun na yung gulay natin. Tapos sasabihin mo sa lechon, kasi ang mangyayari, mapupuno tayo ng gulay, which is good, para natural lang sabihin ng utak natin, oy, tama na, hindi na kailangan paalalahanan, kasi puno na siya ng prutas at gulay. Asek, may nagtanong dito dahil sabi nyo yung kalahati daw gulay o prutas ng plato. Pwede daw ba yung fruit salad? Kalahati ng plato. Nako, linawin natin yan, no? Baka mamaya, matalino ang ating mga kapuso. Bakit yung fruit salad? Fruit rin yun. Okay,
Yung pong fruit salad, tandaan natin, nakahalo doon krema. Yes. So, kung tutuusin, Asukal. mataba pa rin po yun. Kasama yun dun sa mga langis at ano. So, pag sinabi nating fruits and vegetables, dapat Fresh sana yung fruits. sariwa. Mm. O isa pang probinsya, kasi Nueva Ecijano ako eh. Ang mga taga Nueva Ecija and Central Luzon na rin, yung mga gulay na steam nila, tapos may kasamang burong dalag. Pwede yun kasi steamed yung vegetables. Yes. Kasama sa bilang yun. Mm. Yun. Alright. Mayroon akong gustong maitanong kay Asek Christian, napapag-usapan natin itong kalusugan, yung sa paputok na yan, dahil ganitong panahon, usong-uso yan. Kasi mayroon akong, halimbawa, Asek, halimbawa, yung biktima ng paputok, halimbawa, kaya pala Yes. naputukan, dahil, lasing nung nagpaputok o kaya pala na aksidente sa kalsada, nagmaneho ng lasing. Kapabayaan. Oo, yun ba maikukonsidera na mapasok sa zero balance Ang billing? magandang tanong yan. Opo, pasok rin po yan, no? Hindi po natin sila ilalabas sa zero balance billing. Paalala lamang po, no, dagdagan ko na, no, dun sa mga magsisindi ng paputok, wag na hong uminom. Saka sa magmamaneho kasi akala natin ako, kulturang papakamacho, sasabihin, hindi, walang problema, isang bote lang yan, isang shot lang yan, kaya ko yan. Yun pong isang shot na yon, isang bote, nakaka-apekto pa rin yun dun sa ating judgment, sa ating tansyahan, so to speak. So, akala mo mahaba pa yung mitsa, yung pala may na. Tapos nakamotor ka, akala mo kaya mong balansehin, yung pala sasemplang ka na. At lahat yan, kasama po sa zero balance billing, wala ko tayong ini-exclude. Ayun, akala ko kasi baka, alam mo yun, nagpabaya ka, may Kasalanan negligence ka, may kasalanan ka. Hindi ka pasok sa zero balance billing para madala ka. Hindi naman ganon, Asek. Oo. Hindi ho ganun, no? Although, remember, pinapaalala po namin sa lahat na huwag mong gawing dahilan yon na di bali na, iinom na lang ako kasi zero balance billing naman. Ay, kahit po sasagutin ng DOH ang inyong hospital bill, masakit pa rin po yung tusok ng karayom, Ay, oo naman. masakit pa rin pong mawalan ng mawalan ng daliri o kaya maputulan ng braso. Nakita mo ba yung mga wag na lagari natin na subukan. ginagamit ng DOH? Oo. Pag naghihiwa ng kamay mo, napapanood mo. Pero, Asek, I'm kailan tayo sure. magtataas ng alerto sa DOH? So karaniwan, Christian, yung standard period na nagbabanday kami mula December 21 hanggang January 6. Yan yung ating monitoring period. Sumasabay rin usually dyan yung tinatawag nating code white na sinasabi namin lagi, hindi ho ito cause for concern. Ibig sabihin lang po, mas nagmamatsyag ang mga doktor, ang mga ospital, kasi alam po namin na sa panahong ito, dumadami yung mga posibilidad ng banggaan o kaya yung ating sinasabing mga heart attack. Ganyan. Yan. By the way, speaking of banggaan, uulitin ko ulit, magsuot po ng helmet, seat belt, at wag na hong uminom pag Yan. nagmamaneho. Ayan, Importante yun. oo Asek, naman. may datos ba kayo nung mga nakaraang taon kung tumataas o bumababa yung aksidente at saka mga napuputukan? Yung eksaktong numero, Christian, hindi ko pa hawak, pero alam ko yung trend, naalala ko niyan. Nung panahon ng pandemya, syempre mababa kasi lahat tayo naka-lockdown. Correct. And then nung nagbukas noong 2022, 2023, tumataas. Medyo nag-stabilize noong 2024, 2025. Ngayon, may pagkakataon tayo. Kung hindi man hayaan nating wag nang tumaas, pababain pa natin. At simple lang yan kasi wag na tayong wag na tayong uminom, saka magsuot ng helmet at seatbelt. Garantisado bababa po yung numero. Magdaragdag ba kayo ng personnel sa mga ospital, Asek, ngayong ganitong panahon? Kasama po yan, Tuesday sa ating Code White. Pag nagko-Code White po tayo, tsaka naka-ready, lalo na yung mga malalaking DOH hospitals, yun pong tawag natin na staff complement, no? Kasi syempre ayaw rin natin mapagod yung ating mga health workers, no? So, parang inaayos nila yung duty cycle para yung ER, makikita niyo, pwede pa pag nagko-cover ho tayo sa mga ER, yung sinasabing nila, Christian, yung mga, at medyo sinasadya ng konti ng DOH, yung linilatag namin yung mga tools na ginagamit pero namin epektibo para yun, Right. pakita sa mga kapuso na parang, alam niyo po, ganito ka, malaki yung Yun lagay talaga niyo, yun saka talaga, yung martilyo. Mamo. Grabe, Oo, lagari talaga. yan. Oo, lagari. Magari Drill. talaga. Yun. Saka drill. Kasi ang nangyayari kasi kapag nasabugan tayo, yung tinatawag na amputation, ayaw natin na yung, kasi madumi na yun eh. Pag sa mga kumakain sa mga sa umaga, no? Pag Pasintabi sumabog po. yung laman,
o nagluray-luray, kailangan alimin mo na yan, linisan at alisin. At yun na nga, gagamit ka ng lagari o kaya kung kailangan, i-drill mo yung buto. So huwag na lang mo tayo magpaputok, hindi ho ba? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ay, nabanggit natin kanina, maalala ko lang, Asek, nabanggit nyo kanina yung zero balance billing. Ay, may good news yata kayong gustong ibahagi, Christian. Kasi pati yata ang local government unit hospitals, pwede na nilang masakop ang zero balance billing. So hindi na lang DOH hospitals? Oo, sige nga, Asek, paki-share nyo nga sa amin yan. So ongoing po yung ating first ever historic open BICAM na sinasabi nga nila no na naka-air at naka-monitor ho kami kagabi. Nagpapasalamat ho kami sa Senate no kasi sila yung nagpasok nung tinatawag na zero balance billing expansion to local government unit hospitals. Nagkaroon ho ng diskusyon na ang Senado sa Department of Health minungkahi ito ng DOH. Sabi ng Senate nila Senator Win Gatchalian, sige titignan natin kung paano ipapasok yan. So far sa diskusyon kagabi, mukhang magkakaroon ng 1 billion pesos at yun yung inaasahan namin na ipapakita namin na kaya pong kontratahin ng Department of Health ang mga malalaking ospital level 3 ng local government unit. Although dahil sa 1 billion, hindi mo magagawa yan ng sabay-sabay sa lahat. Hindi pa tapos ang BICAM, kami po yung nagdadasal na sana magdagdagan. Pero kung hindi madagdagan, siguro mga 6 hanggang 8 na probinsya, pwede nating pakyawin yung kama ng kanilang mga level 3 hospitals. Tapos, yun na yung magiging zero balance billing. Para bang dagdag kama kasi alam natin, di ba, napuno yung mga DOH dahil nga libre. So, nandun naman yung mga kama ng LGU. Pwede natin bilhin yun gamit ang budget ng DOH. Maganda kung ganun. At least mayroon pa ring ibang ospital kung saan sila pwedeng maka-avail ng zero balance billing. Although, ang sinasabi natin, Asek, hindi lahat po ng LGU hospitals. Pili lang po. Paano ang gagawing pagpili dyan, Asek? Okay, yung pagpili po natin, isang taon na yung pinaghandaan, napaka-importante ho kasi nung kakayahan, nung accounting at saka nung ating tinatawag na public finance management. Sa makatuwid, yung mga namamahalan ng pera sa pagsunod sa auditing guidelines para sigurado tayo na babantayan yung bawat piso na napupunta talaga sa serbisyo. At nakakita ho kami in the past year, actually I can mention po yung aming candidate LGUs yung Sarangani, Laguna, Aklan at saka Benguet. Yun yung first 4, tapos tinitignan po ni Secretary yung iba based naman dun sa willingness ng mga gobernador kasi malalaki rin yung budget nila. Ito naman sila Pampanga, sila Bataan, sila Quezon. So nakikita yung mga yan, depende ngayon dun sa amount. Kaya yung sa 1 billion, sabi nga kagabi, ang diskusyon nila Senator Win Gatchalian, pati si Senator Kiko Pangilinan na nakamonitor ako, binabanggit nila na depende yan sa i-allocate. Kung tatanungin kung magkano, ideally 29 billion ang ilalagay sana sa programang yan. Pero okay na rin po sa amin yung kahit anong amount na like 1 billion or so para ma-pilot test, masubukan na paandarin ito within 2026. Ayun, at least matry natin by 2026 pati yung ibang piling LGU hospitals mayroon na ring availment ng zero balance billing. Okay, so Asek, bigyan nyo nga kami ng mga paalala na lamang sa ating mga tagapanood at tagapakinig. May mga sakit-sakit ngayon. Usually, sipon. ay kasama na nga yan sa sakit ngayon dahil taglamig, Asek. Opo. So, muli i-summarize natin, no? Ngayong ligtas Christmas season na, gusto natin, ligtas ang Christmas natin. Una sa lahat, dapat be healthy tayo. Magsuot ng helmet, huwag uminom, magsuot ng seatbelt kapag tayo po ay magmamaneho o kaya sasakay papunta sa mga party natin, sa mga kamag-anak natin at lahat. Ikalawa, tamang pagkain. Yung atin po nga mga pagkaing apat na nga ngayon mataba, matamis, maalat at mamantika. Medyo bawas-bawasan po natin. Pwede naman tumikim, huwag lang po sobra-sobrahan. Tapos ikatlo, yung ating pag-iwas sa paputok. Ang pinakahuli, dagdag ko na, nabanggit na rin po, yung mga malatrangkasong sakit, alam nyo, hindi tumaas yung bilang ng malatrangkasong sakit at may pagkakataon tayong mapanatili yon sa ating trangkaso bye-bye, di ba? Sabi nga nila, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay, kumain ng prutas at gulay para trangkaso bye-bye. Ayun. Ang ganda naman ng huling sinabi nyo. Kumain ng tama sa nutrisyon para trangkaso bye-bye.
Maganda Correct. yung ano mo, Asek, madaling tandaan yung paalala na yan. Okay, with that, Asek, siguro sa mga susunod ulit, mangungulit na naman kami sa iyo para hindi din tayo magkulang ng paalala sa ating mga kapuso. Ano po? Salamat po sa oras, Asek. Thank you, Asek. Salamat rin po Niyong at Ninang. Good morning. Good morning po. Si Asek Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Ayan, marami tayong nakuha mga Hilingan, walang pinopro